Nanay! Ayoko na. Amoy. Dito ka naman talaga titira. Wala kang pamasahe. You have no ticket going back. You wanna fix your hair? I'm going to pull it up because it's gonna be hot. And my hair is disgusting and need to wash it. You got a problem? Kili. My Killies got shaved yesterday. Do you shave it every day? No, only when I'm on vacation or something like that where I have to wear stupid tank tops. Arm itches. I can't get it to lay right. Hair is disgusting. I wish it was long enough that I could just pull it back. It's not. It's just like a one ponytail. No, I can't. It won't stay back. If I don't pull it up high enough, my bangs fall down. If I don't pull it back, if I pull back too low to fit, like, if I pull it too high to fit the bangs in, all the back comes down. When did you get a haircut? Iksin ng buhok ni Taylor palay kasi pagupit. I got it cut like a week before June, like last year, like a week before we left in June or July. That's the last time? No, not the. Box! Ano? Ayusin mo yung ano ng alaga mo. Ano? Ang mga gamit ng alaga mo, ayusin mo. What happened, Taylor? What? What do you mean what happened? Oh, social si Madar. Hindi na What do you mean what happened? hindi na rin, ano, Kunin mo, kay mag-iimpake ako. Bob. mamaya na. Social. Dito ka nag-angko-angko. Social na niyaya. Ang ano? Ito na pag ano dito. Nawala ko sa among kwarto. Are you hungry, Taylor? Ha? Are you hungry, Taylor? What? Are you hungry? Yeah. But I can't eat. It's too late. Punta kami sa Tay-Tay. 80. Yeah, sa store ni Taylor. Tay-Tay. So, 80 Rizal. On our way to Tay-Tay, guys. Ayan, tuwan-tuwa si Taylor dyan sa palengke na daanan namin. At never ko pa siyang nasama sa palengke na ganyan. So, yan yung gagawin namin next time na umuwi kami sa Samar. Kasi mas maganda doon at saka mas mura yung mga bilihin. So yun nga, tanghali na guys nang makarating kami sa Tay-Tay at inabot din ng halos 2 oras yung biyahe galing Makati dahil nga sa traffic, alam nyo na. At ayun, may Jollibee pala dito, so dito na lang kami kakain para busog na kami bago kami mag-ikot-ikot at hindi nga rin kami nakakain ng agahan. Ayaw rin ni Taylor uminom ng kape kasi baka daw kailangan niyang mag-CR kapag uminom siya ng kape on the way to Tay-Tay at malayo nga. So, hindi ko rin siya pinainom ng kape para dito na lang kami kakain. Pagkatapos namin mag-Jollibee guys, ito naglakad-lakad na kami. Buti na lang hindi naman ganun kainit kaya hindi ko naririnig nagrereklamo ang ating prinsesa. So, ayan, ang daming paninda dito at nakakita nga ako ng mga sando para sa kambal. So, yun talaga yung gusto kong bilhin dito. Yung mga sando na pangbahay para sa kanila at saka mga pajama. In fairness, ang gaganda rin ng tela. Mukhang presko siya kasi 'di ba malapit na rin yung summer dito sa Pinas. So, sabi ng nanay ko masyado na daw maliit to para sa kambal. Kaya ito, pipili na lang kami para sa aking mga pamangkin na nasa summer at marami din akong mga pamangkin doon. At ito nga, pinipilian ko ng mga panty si Taylor at wala na nga kaming pera, wala na kaming pambili ng Victoria's Secret. Kaya ito, sew-in na lang. At sabi nga niya, hindi daw yan magkakasya sa kanya kasi nga malaki daw yung balakang niya. At ang dami gang fans ni Ate Taylor dito guys. Ang daming nagpapapicture. So thank you sa lahat ng aming mga follower na na-meet namin dito sa Tay-Tay. Ang dami nila. At meron ding mga tendera or may mga pwesto sila dito. Nangihingi ako ng discount. Ayaw naman nila akong bigyan. Joke lang guys. Sobrang mura na nga kasi ng mga bilihin dito. Nakakahiya naman kung tatawad ka pa. Kasi nga 'di ba parang pag kinonvert mo kasi sa dollars, yung 2 for 150 parang ang mura-mura na nun para sa amin.
Pero kung tutuusin guys, yung mga binabayaran mo naman kasi sa US, 'di ba, yung mga branded name ay yung brand nila, yung pangalan talaga nila kaya mahal. Pero actually, yung iba doon ay gawa rin naman sa China, gawa rin naman sa Asia. So, kailangan mo lang talaga matyaga ka, pumili. Kasi meron din naman dito magaganda. In fairness kay Taylor, go lang siya ng go. Wala akong naririnig na reklamo. Hindi rin kasi ganun kainit, kaya okay lang sa kanya. So, ito nga, ang gaganda ng mga damit nila dito. Pero actually, wala siyang napili. Kasi ang hanap niya lang talaga dito ay pants na pwede niyang isuot papasok sa work. Pero, ewan ko kung bakit wala kaming mahanap dito na pants na gusto niya. Doon kasi sa market, ang dami niyang gustong bilhin doon. Kaya ang dami naming napamili doon ng mga pants. Ayan nga, siya na lang yung taga-bitbit namin kasi ayaw naman niyang mamili. So, tinutulungan niya rin mag-shopping ang aking nanay kasi ang nanay ko ay nahihiya. So, tinutulungan namin siya guys mamili ng mga dresses kasi yun yung gusto niya, yung mga ganitong damit, mga dress na ganyan, long dresses para isuot niya sa summer. Mga pang-araw-araw niya yan. Hindi rin kasi ganun ka fluent magtagalog yung nanay ko. So, natatawa kami sa kanya kasi binibisaya niya yung mga tindero dito. Akala niya nasa summer pa siya. So, kung hindi kami yung makikipag-usap sa tindero at tindera, hindi talaga siya bibili. Kaya ayan, kami na lang ang pumipili. So, ito ang napili ni Taylor para sa kanya. Bagay daw ito sa kanyang kulay. Kaya, binili na namin at may iba-iba pang kulay ang binili namin kasi mura na nga ang ganyang mga dress dito. So ayun guys, nagulat kami paglabas namin kasi doon sa loob, ang mga napamili namin, halos meron din katulad dito sa labas. Pero doon sa loob, siguro kasi 'di ba, may pwesto sila doon sa loob, binabayaran nila. Kaya medyo mahal yung mga prices doon. So yung tig 2 for 150, 2 for 180 doon sa loob, ay tig 50 pesos na lang dito sa labas. Kaya naman inis na inis yung kapatid ko. Pero okay lang kasi ang pagkakaintindi ko, mas mahal siguro yung bayad ng renta nila sa loob, kaya ganun yung prices nila. So, ayan, may mga pants dito pero wala talagang matipuhan si Taylor kaya hindi siya bumili kahit isa. Ako naman, yung mga pinamili ko guys ay puro sa kambal. Wala din akong nabilis para sa sarili ko. So, sa mga pamangkin ko lang at saka sa aking nanay and din yung sa aking kapatid. Tapos dito, may inaway si Taylor. May isang bata na kulit ng kulit sa kanya at nagbibenta ng bag at ayaw nga ni Taylor. So, hindi ko talaga alam ang buong istorya kasi ito nga, ako'y nagbablog-vlog at nagtitingin-tingin ng paninda at nandun sila sa likod. Tapos, bigla ko na lang narinig na nagagalit na nga itong prinsesa natin. Nagmamaldita na pero ako nga ay sinasabihan ko siya na hayaan na lang kasi natatakot nga ako baka biglang may pumatol dito, 'di ba? Eh alam niyo naman, ako lang yung kasama niya at pag napano ito dito sa Pinas ay ako ang sisisihin. So sinasabihan ko na lang siya na wag niya nang pansinin kasi meron ding mga lalaki na nagagalit siya pag tinititigan siya. Para sa akin kasi, normal lang yun. Gawa nga ng Amerikana siya, maputi, blonde, tapos blue eyes. So parang sa atin, napapatitig tayo kasi 'di ba para sa atin parang wow, celebrity na parang ganun yung dating niya. Pero sa kanya kasi ayaw niya ng ganun. So parang ini-explain ko sa kanya na okay lang yun. Basta wala lang ginawang masama or hindi ka hinawakan. After 2 hours ng pag-ikot sa Changi, guys, ay sumuko na kami pero hindi pa namin naikot lahat. Sobrang dami talaga. As in, ikaw na lang yung susuko. So, kailangan talaga isang buong araw kung gusto mong ikutin lahat. Taylor, guys, umorder ng pizza from Nomo. Ayan o. Nomo Cafe. Masarap? Ganyan, parang ganun kumain. Taylor, masarap? I'm starving. Nay, Rig, mo pizza, Nay? Hindi ka ang pizza. Sagad niya nakaunan siya. Nag-aayos ng mga pinamili niya sa ano. Ayan, guys. Tapos ako naman, bumili ako ng kakanin, bilo-bilo, saka suman. Yun yung bilo-bilo, Hindi guys. nakaon na to. Hindi may siya nakaon sila. Kung ngayon, Gabi. Pakaw na siya ano. Diri nga ni. Usa. Sa'yo pa. Ang dam na. Rig mo ba?
Hindi po. Tawag po. Yes. That's what I'm saying. What did you tell the little boy this? I gave him 4 warnings. I said, Hindi po. And then he kept following. I said, no. I said, you understand that? No. And then, what happened? He walked away. Pag-away doon.